Ang buhay ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin, kung kaya't gayon na lang ang pagpapahalaga natin dito. Sa simula pa lamang nang tayo ay magkaroon ng buhay sa sinapupunan ng ating ina, ay mayroong karangalan na tayo na hindi malalabag. Dahil sa simula pa lang, ito ay niloob, nilikha, niligtas ng Diyos, minamahal ng Diyos, at itinatakda ng Diyos para sa walang hanggang kaligayahan. Kaya naman ang pagsilang natin sa mundo ay hindi nagkataon lamang. Ang lahat ng pangyayari sa buhay natin ay may dahilan ayon sa plano at layunin ng Diyos. At tungkulin at misyon natin na tuklasin at tukdin ang kalooban ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Mula po dito sa Nativity of Our Lady Parish, Industrial Valley Complex, Marikina City, Diocese of Antipolo, ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Sa tradisyon ng simbahan, 3 kaarawan ang ginugunita sa liturgical year. Una, ang kapanganakan ni Jesucristo tuwing ika-25 ng Disyembre. Ikalawa, ang pagsilang ni Maria na ipinagdiriwang ngayon. At ikatlo, ang kapanganakan ni San Juan Bautista tuwing ika-24 ng Hunyo. Ang mga pagdiriwang na ito ay tumutukoy sa personalidad at sa misyon nito kay Jesucristo. Si San Juan ang nagsilbing tagapaghanda sa daan ng Panginoon, ang huling mensahero bago dumating si Jesus. Inihanda naman si Maria ng Diyos Ama para maging ina ng anak ng Diyos na si Jesus. Ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria ay hindi maaaring ihiwalay sa isang dakilang kapistahan na ipinagdiriwang naman tuwing ika-8 ng Disyembre, kung kailan ay pinararangalan ng Simbahang Katolika si Maria sa paglilihi sa kanya ng kanyang inang si Santa Ana. Nangangahulugan lamang na matapos ang 9 na buwang pagdadalang tao ni Santa Ana, ay isinilang niya si Maria. Sapagkat ipinaglihing walang kasalanang mana si Maria, sa makatuwid, isinilang din siyang walang kasalanan. Bagamat wala sa Biblia, makikita naman ito sa mga sinaunang naisulat na tinatawag na apokrifa. Ibig sabihin, hindi kabilang sa listahan ng mga aklat sa Biblia na may tradisyong sinusunod tungkol sa paggunita sa simula ng buhay ni Maria. Dito ay binigyan ng pangalang San Joaquin at Santa Ana ang mga magulang ni Maria. Dito rin sa tradisyong ito, makikita ang kwento ng mahiwagang pagsilang kay Maria na bahagi ng plano ng Diyos para sa pagdating sa mundo ng kanyang anak na si Jesus. Sa Holy Land, malapit sa lokasyon ng tubig sa Bethesda, ay naitayo ang Basilika ni Santa Ana, ang sinasabing orihinal na lugar ng dating tahanan ng mga magulang ni Maria. Sinasabing sa loob ng simbahang ito, matatagpuan daw ang pinakamagandang tunog ng boses ng mga kumakanta dahil sa ibang estilo ng kisame ng simbahan. Kaya ugali ng mga pilgrims na mag-alay ng awit sa loob ng simbahan. Ang lahat ng mga biyaya na tinanggap ni Maria ay alang-alang kay Kristo, mula kay Kristo at para kay Kristong kanyang anak. Hindi hiningi ni Maria ang natatanging karangalan bilang tagapagsilang ng anak ng Diyos. Sa halip, ipinagkaloob ito ng Diyos ng kusa sa kanya, na buong kababaang loob naman niyang tinanggap. Bagamat tanging kay Maria lang ipinagkaloob ng Diyos ang karangalang ito, hindi kailanman siya naging mapagmalaki. Ang lahat ay tinupad ni Maria ng may ganap na kalinisan, kababaang loob at kusang pagsunod.
Tao din ang ating mahal na ina at kailanman ay hindi naging Diyos na maaari nating sambahin. Parangal, papuri at pasasalamat, hindi pagsamba ang maigagawad natin sa Kanya. Niyakap ni Maria ang buhay at kasaysayan ng tao sa paraang naaayon sa kalooban ng Diyos. Ipinaglihi siyang walang kasalanan, isinilang na walang kasalanan, at nanatiling walang kasalanan hanggang sa huling sandali ng kanyang pananatili sa daigdig. Kung gayon, masasabing si Maria ang unang nakinabang sa pagliligtas na itinakda ng Diyos sa walang hanggan at isinakatuparan naman ng anak ng Diyos sa kasaysayan. Kaya naman, ang pinakasentro ng kapistahan ngayon ay hindi si Maria, kundi si Jesus. Ang lahat ng paggunita o pagpaparangal kay Maria ay hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa anak niya na ibinahagi niya sa buong mundo. Lagi tayong dinadala ni Maria patungo sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Andito po tayo ngayon sa Nativity of Our Lady Parish dito sa Marikina, kung saan kinikilala ang Maria Bambina bilang pangunahing patrona ng parokya. Ang Maria Bambina ay nangangahulugang banal na sanggol na Maria at ang pangalan ay naglalarawan sa kanyang kapanganakan bilang isang sanggol na pinili ng Diyos para sa isang mahalagang misyon. Sinasabing nagsimula ang pagdiriwang noong 5 o 6 na siglo sa Jerusalem, kung saan ang mga unang Kristiyano ay nagtatag ng kapistahan upang ipagdiwang ang araw ng kapanganakan ng mahal na ina na isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng kaligtasan. Nakarating naman sa Roma sa Italia ang debosyon at kalaunan ay kumalat sa iba pang bahagi ng Europa at sa buong mundo. Ang imahe ng Maria Bambina ay madalas na inilalarawan bilang isang batang babae na ipinanganak sa isang kahangahangang paraan na puno ng grasya at kadakilaan. Sa pagdiriwang ng kapistahan ng Maria Bambina, hinihikayat tayo tungo sa pagkilala sa plano ng Diyos. Ang kapanganakan ni Maria ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay may tiyak na plano para sa bawat isa at sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtanggap sa kanyang plano, nagiging bahagi tayo ng mas malaking plano ng kaligtasan. Pagpapakumbaba at pag-asa. Ang debosyon sa Maria Bambina ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at pag-asa. Ang payak na kapanganakan ni Maria na isinilang sa isang pamilya ay isang patunay na ang Diyos ay nagbibigay ng mahalagang misyon sa lahat, kahit sa mga simpleng tao. Pag-aalaga at pagmamahal sa anak. Ang kapanganakan ni Maria ay nagbibigay diin sa halaga ng pag-aalaga at pagmamahal sa mga anak at sa pamilya. Bilang ina ng tagapagligtas, si Maria ay nagbigay ng magandang halimbawa ng pagiging isang magulang na nagtuturo ng pagmamahal at malalim na pananampalataya sa anak. Manalangin tayo. O mahal na ina, Maria, aming ina at tagapagtanggol ng buhay, sa ilalim ng iyong mapagpalang pagtingin, kami ay humingi ng iyong tulong at patnubay upang higit pang maipamalas ang tunay na pagpapahalaga sa buhay. Ikaw na inilaan ng Diyos upang maging ina ng tagapagligtas, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng pag-unawa sa banal na dignidad ng bawat buhay. Sa bawat hakbang ng aming buhay, naway matutunan naming tignan ang bawat isa bilang mahalagang bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Tulungan mo kami, o mahal na ina, na makita ang halaga ng bawat hininga at bawat pagkakataon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang ipagtanggol ang buhay mula sa sinapupunan hanggang sa natural na kamatayan.
at maging handa kaming magbigay ng malasakit sa mga mahihirap, may sakit at naguguluhan. Naway maging inspirasyon kami sa pamamagitan ng aming aksyon at paglilingkod. Tulad mo, mahal na ina, na nagbigay ng iyong sarili sa Diyos para sa kapakanan ng sangkatauhan. Sa iyong tulong at mga panalangin, matutunan naming ipakita ang pagmamahal at paggalang sa bawat tao na may malasakit sa kanilang pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin sa iyo, O Maria, na sa bawat araw, iyong ipanalangin kami upang maging tapat sa aming tungkulin sa Diyos at sa isa't isa. Ibigay mo sa amin ang kapayapaan ng puso at ang tapang upang ipakita ang tunay na halaga ng buhay sa lahat ng aspeto ng aming pag-iral. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas, kami ay nagsusumamo. Amen. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.